Silipin na po natin ngayon ang mga balita sa pahayagan dito lang sa News and Views. Banner story po ng The Philippine Star, also a narco list, 13 judges, 10 prosecutors. 13 judges at 10 prosecutors po ang kabilang sa listahan ng mga personalidad na umano'y sangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Pero wala pa pong balak ang PIDEA, ang Philippine Drug Enforcement Agency, na ilabas ang kanilang mga pangalan. Ayon po kay PIDEA Director General Aaron Aquino, ang mga judges at prosecutors po sa listahan ay di pa prioridad dahil ang priority po ngayon ng PIDEA ay ang validation efforts para po sa case build-up laban sa 46 o 46 politicians na pinangalanan nga po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa po ni Aquino, i-validate pa ang listahan na ito ng mga judges, ng mga prosecutors at iba pang drug personalities. Kapag ganitong nakakarinig, kakakita tayo ng balita ng mga prosecutors, mga judges, politicians ang nasa narco list, you can really imagine how big and how huge the drug problem in our society. So kailangan talaga nito ay yung matinding efforts talaga para masolusyonan na ang illegal drug trade sa bansa. Kasi kung yung mga powerful people ang involved dito sa illegal drug trade, mahirap talagang tibagin ito. Well, thanks to Presidente Duterte, itong naging priority niya under his administration. Banner story naman tayo ng Manila Bulletin. Laguna Lake boosts water supply. Pinapalakas ng Laguna Lake ang supply ng tubig ng East Zone concessionaire ng Manila Water Company Incorporated. Pahayag ng Manila Water na nakapagsimula na sila sa pag-distribute ng hanggang sa 24 million liters of water kada araw mula sa Laguna Lake through Cardona Water Treatment Plant to barangays in Birangonan, Angono, Baras, and Halahala. Ito ang unang pagkakataon na hindi galing sa Angat Dam ang pinanggagalingan ng tubig ng mga naturang residente dahil from 1967 kasi 96% ng Metro Manila, Rizal, Cavite ay source ang water na galing sa Angat Dam. Ginawa naman nitong Cardona Water Treatment Plant para mapadami pa ang water supply sa East area at ilan na ring mga alternative na water sources ang dinidevelop na din. Ayon kay Manila Water Chief Operating Officer Jadino Carpio, may plan na raw na bawasan ang dependence sa Manila or sa Lamesa Reserve tulad nitong pagkuha ng supply sa Cardona Water Treatment Plant at pag-reactivate ng ilang mga deep wells. Well, kasi ang maganda rito, sa Laguna Lake, yung mga equipment na gagamitin dito para dun sa yung process para ma-distribute sa mga supply is mas maganda, mas may quality compared dun sa mga ginagamit ngayon ng ibang mga treatment plants. Which is maganda dahil masusupplyan na ang maraming residente doon sa karamihan sa Rizal. So at least, diba, maganda na di-develop na rin yung mga ganitong klase mga water treatment plants para of course, hindi na tayo magkaroon ng shortage when it comes to water. At least may fallback. Yes. Diba? Anytime. Ngayon naman, balik po tayo sa The Philippine Star World Happiness Report. Philippines ranks 69th. Tumaas po ng 2 bahagdan ng Pilipinas sa pinakahuling World Happiness Report na inilabas ng United Nations Sustainable Development Solutions Network o SDSN. Ang Pilipinas po ay pang 69. Kung ikukumpara po last year, tayo po ay pang 71 out of 156 nations. Ito po ay galing sa 3-year data gathering ng United States base po sa Analytics and Advisory Company Gallup Incorporated. Sa isa pong report na na-release, ipinakita ng Pilipinas ay nag-rank ng pang-12 kabilang ang mga bansang nagpakita ng mataas na level ng kasiyahan. Between po yan sa periods of 2005 to 2008 and 2016 up to the present. Ang World Happiness Report po ay survey of the state of global happiness kung paano nga ba nakikita ng mga citizens o ng bansa kung gaano kasaya ang kanilang mga mamamayan. Ang rankings po ay base sa mga sagot ng main life evaluation question asked in the fall which asked respondents to rate their current lives on the scale of 0 to 10. Let's just have a quick rundown ng mga masasayang bansa. Nandyan po ang Netherlands, Switzerland, Sweden, New Zealand, Canada, Austria. Meanwhile, ang mga 10 bansa naman po na identify na least happy ay South Sudan, Central African Republic, Afghanistan, Tanzania, Rwanda, Yemen, Malawi, Syria, Botswana, and Haiti. Haiti, tama? Alright, so ang paalala lang
parang dito, life is too short, di ba? You're too blessed to get stressed. So, di ba, might as well enjoy natin, live life to the fullest. So, yan, pang 69 po ang Pilipinas sa Gayahin bansang natin. pinakamasaya. Oo, masiyahin naman din talaga tayo. Gayahin natin mga Pilipino. taga-Bacolod na City of Smiles. Di ba nga kahit may Nakangiti kalamidad, may lagi. mga nagtitrend na sa social media, mga litrato, nasa ba, pero masasaya pa rin ang mga Pilipino. Saka di ba? tayo kasi, di ba, ang dami natin problema in life, dinadanasan ng mga problema. Pero pinapakita Masaya. natin lagi tayong masaya. Ipakita pa natin yung mali mag-68 na tayo next year. Why not? Ito naman, still on the Philippine Star, facelift, lipotax, IRR out on cosmetic procedure. After a year matapos ang effectivity ng train o ng Tax Acceleration and Inclusion Law, inilabas ng BIR o ng Bureau of Internal Revenue ang implementing rules and regulations patungkol sa pagpapataw ng excise taxes sa non-essential cosmetic procedures. Ayon nga po kay Finance Undersecretary Antoinette Tionco na nahirapan nga daw po silang i-rule out itong RR2 2019 dahil nahirapan silang i-identify kung ano nga ba yung invasive at hindi. So under the RR, ang mga invasive cosmetic procedure, ito po yung rhinoplasty, breast lift, yung mga liposuction. Sila po yung mapapatawan ng 5% na excise tax. Samantala naman po, exempted po sa tax itong merong mga deformity, congenital, or developmental defect. Hindi rin po kasama yung mga non-invasive procedures. Okay. So, mahal na. Magmamahal. Yung mga medyo Oo, magpagpaganda magdadagdag ng ngayon 5%. through cosmetic procedures.